What can be better than prayer? Pagka po humaharap tayo sa maraming mga pagsubok, sa maraming hirap at mga pangangailangan, pag tayo naghihintay ng mga sagot sa ating mga daing, solusyon sa ating mga suliranin, pag naghihintay tayo ng mas mabubuti-buting mga araw kaysa sa mga araw na nararanasan natin, pag humaharap tayo sa maraming mga kaaway at mga pasanin sa buhay, ano ang mas mainam na gawin? What can be better than prayer? As Psalm chapter 5 tells us. When faced with a lot of difficulties, when we're waiting, what can be better than prayer? Dear God, thank you for this wonderful day. Thank you, Lord, for another day of life. Thank you, Lord, for the extension of life that you have given us, for your grace. Thank you for the needs that you continue, Lord, to fill, and for all the answer to our needs. Salamat, Panginoon, dahil kayo'y mabuti sa amin. Salamat dahil po kayo ay mabait. Salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na sumamba sa sandaling ito. Sa tinatamasa naming lakas, salamat po. At nawa yung protection niyo mapa sa amin. Unang-una, Lord, protection na spiritual. Ilayo niyo po kami at ipagadya sa mga panganib na espiritual, sa pandaraya ng kaaway, sa mga kasinungalingan, mga pagkalito. At ganoon din naman kami pagtanggol nyo sa mga gawa ng masasamang tao, ng masasamang espiritu, sa gawa, Panginoon, ng mga nasa paligid namin na maaaring makasama sa amin. We cover ourselves with the blood of Jesus and ask you, Father, to be our protector. We hide in the shadow of your love and presence, and may your abiding presence give us peace, protect us from internal and external enemies. Maging sa mga aming pagsamba ngayon, Panginoon, iligtas mo po kami sa mga maaaring magsamantala sa aming pagtitiwala. Nilisin mo po ang aming kalooban at nawa, wala kaming naisin kundi kayo isambahin sa sandaling ito. Purify our ranks, O Lord, from people who may want to take advantage of our trust and people who may have other agenda than worship. Lord, let your holy angels surround us and protect us from all harm as we enjoy your words, as we feast on your goodness. Let your words be declared. Kayo po ang maging tunay na tagapagsalita, maging tagapagpagaling ng aming mga sugat at mga karamdaman. Kayo po nawa ang maging liwanag ng aming mga kadiliman. Lord, move among your people, dispense blessings, and glorify only yourself. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Patuloy niyo po kaming linisin mula sa aming mga karumihan. At punan niyo po, Panginoon, ang aming mga kakulangan. At nawa, ang inyo pong kaluwalhatian matamasa namin sa sandaling ito. Nananalangin kami at nagtitiwala sapagkat kami humihingi sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. What can be better than prayer? Atin pong basahin ang Psalm chapter 5 at mahaba-habang basahin, namnamin natin ang bawat mga salita nito. Chapter 5, verses 1 to 12. Give ears to my words, O Lord. Consider my sighing. Listen to my cry for help, my King and my God, for to you I pray. In the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning I lay my requests before you and wait in expectation. You are not a God who takes pleasure in evil. With you the wicked cannot dwell. The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. You destroy those who tell lies. Bloodthirsty and deceitful men the Lord abhors. But I, by your great mercy, will come into your house. In reverence will I bow down toward your holy temple. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make straight your way before me. Not a word from their mouth can be trusted. Their heart is filled with destruction. Their throat is an open grave. With their tongue they speak deceit. Declare them guilty, O God. Let their intrigues be their downfall. Banish them from their many sins, for they have rebelled against you. But let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. For surely, O Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. And may the Lord give us wisdom to understand His holy words. So ano pong hinihingi dito ng sumulat ng awit na ito? Anong ipinagsusumamo? It is a plea for God's attention. Psalm 5:1, give ear to my words, O Lord. Consider my sighing.
So this person was sighing, was actually telling God about many great difficulties. At isa pong tama niyang ginawa sa kanyang hirap na dinaranas, sa Panginoon siya dumaing, sa Panginoon siya lumapit. Isang tama na ginawa niya. At sabi niya, pakinggan niyo po ang aking mga panangungusap at bigyan niyo ng pansin ang aking mga pagdaing. And that brings us to problem number 1, which can be the problem of many people even today. Psalm 5, 2-3. Listen to my cry for help, my King and my God, for to you I pray. In the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait in expectation. So ano pang una niyang problema dito? His crying, my praying, my requesting, my waiting, and their roots, actually, my problems. Ito pang unang suliranin na nakikita natin dito. Siya ay nananangis sa Diyos. Dahil meron siyang hinihingi, meron siyang pangangailangan, at siya'y naghihintay. Yun lang meron kang problema, at naghihintay ka pa, parang dobleng problema na yun. Many people cry and wait and are beset by problems even today. But we must take note that it says, in the morning, O Lord, you hear my voice. So at least this person does the right thing to begin the day with prayer. Nagsisimula siya pa lang ng umaga, nagdarasal na siya. Hindi niya iniintay sa gabi na katipon-tipon na lahat ng problema niya, tsaka lang siya nagnanalangin. Sinisimulan niya ang araw sa paglapit sa Diyos. At, ang sabi, he waits in expectation. Gaano po sa atin karami ang nananalangin na pagkapanalangin talagang nag-aabang tayo ng sagot at talagang alert tayo na naghihintay tayo ng sagot na yon dahil alam natin na ang Diyos ay isang Diyos na tumutugon sa dalangin. So there is expectation. At ang naging solusyon, nakita po natin, ay nandun din sa Psalm 5. Solution 1a, nilalagyan natin mga 1a para lang lalo nating masuklay at makita kung anong gusto nating hanapin. Psalm 5, 7-8. But I, by your great mercy, will come into your house. In reverence will I bow down toward your holy temple. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make straight your way before me. Binanggit niya dyan, by your mercy, I will come into your house, into your territory, into your terms. And in reverence, I will bow down. It means I will submit to your power and to your will. Therefore, lead me in your righteousness. Isang solusyon po na nakikita natin dito sa kanyang pamamroblema, sa kanyang paghihintay, sa kanyang pagkainip, ay yung kaluwalhatian at katuwiran ng Diyos. Anong kinalaman nun? Sabi niya, I will bow down toward your holy temple. Alam niyo po, yung mga Muslim, sila ay nagdarasal, humaharap sila sa direksyon ng Mecca. Pero meron din po yung biblical equivalent, kasi maging si Daniel, nung siya ay exile, ay binubuksan niya ang bintana niya na nakaharap sa Jerusalem at nananalangin siya nakaharap sa Jerusalem. Kasi naging kaugalian na po ng mga Israelites sa pag nagdarasal sila, saan man sila naroon, humaharap sila sa lugar kung nasaan yung templo na ginawa ni Solomon. Sapagkat alam nila na nandoon ang presensya ng Diyos at nandoon laging may mga religious services na nangyayari. Ngayon, sa mga panahon na sila po'y binibihag at dinadala sa mga ibang bansa, maging sa mga panahon na ang templong yun nakasara at walang function dahil sa mga pananakop ng mga ibang bayan, doon pa rin sila humaharap. It becomes a symbolic gesture of their unity. Hindi naman masamang gawin yan. Tayo dito, meron tayong bulwagan ng Panginoon. Itinalaga na natin na ito'y bulwagan ng Panginoon. Baka gusto nyo, pag nagpe-pray kayo, alam na, saan ba yung direksyon ng bulwagan from my house, from my bedroom, from my farm? At haharap din ako doon. Wala namang magic na nagangyayari kung haharap ka doon. But as a gesture of unity, because there's always continuing prayer happening in this temple. And by doing a physical gesture, you make it easier for your spirit to be one with the spirit of other people. But really, the more important thing here is to be united with God's people, to be united with what is happening at the temple. And he says, lead me in your righteousness. So solution 1 to the many problems is the Lord's righteousness. Na pag ang isang tao patuloy na nabubuhay sa katuwiran ng Diyos, maraming problema ang hindi na niya kailangan ipagdasal kasi hindi naman darating. Kasi matuwid ang kanyang pamumuhay.
At kung matuwid ang kanyang pamumuhay, dumating man ang suliranin, siguradong ito yung manggagaling sa kaaway lamang. Alam nga naman sa Diyos manggaling, matuwid nga ang buhay mo. Kaya kung sa kaaway nang gagaling yon, ay natitiyak tayong hindi yun magtatagal, magagapi din yun. At ang sagot pa rin doon, yung katuwiran ng Diyos. Still, the righteousness of God. We are looking here at a very profound angle of prayer. That prayer can be said by words, but greater prayer can be said by our deeds. That if we live holy lives, that we always consider God's righteousness, it is a lifestyle of prayer. Na dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, marami na tayong panalangin na hindi kailangan usalin kasi hindi na tayo nasuong sa maraming gulo dahil nga tayo makadiyos. But there's another solution to this problem offered in Psalm 5:11. But let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. At anong nakikita po natin dito? Yung tayo'y sisilong sa Panginoon, magpapasakop sa Kanya, to take refuge and be glad in the Lord. The solution to the problem of crying and waiting is God's protection for those who love His name. Therefore, what can be better than prayer? Love God's name. Be righteous. Because the name is the symbol of the whole person. Therefore, to love God's name is to love God's character. And to love God's character is to be like God in many ways, in every way possible. Nakikita po natin dito ang isang daan para maraming mga problema ang hindi na kailangang iyakan at ipanalangin at ipaghintay ng matagal, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. By elimination, a lot of problems would have already been gotten rid of. And if at all there would be some problems that God would permit to get into the lives of the righteous, then we know that it is God's righteousness that will deliver us from the same problems. Problem number 2 that we see in Psalm 5:9, which many people today can relate with, not a word from their mouth can be trusted. Their heart is filled with destruction. Their throat is an open grave. With their tongue they speak deceit. So here, the problem is caused by people or by enemies who cannot be trusted. Meron po bang tao sa ating paligid na di natin mapagkatiwalaan o nagtitiwala tayo dahil wala tayong choice? Pero pwede bang mapagkatiwalaan? Nag-aalala tayo? Meron ba tayo mga kaaway o lihim na kaaway na hindi pwedeng pagtiwalaan? What do we see here? That the writer of this song characterizes the enemy in reference to God's word and character. Meron pong malalim na nangyayari dito sa psalm na ito Nung kanyang binanggit ang kanyang pinoproblema, yun pala yung mga kaaway, mga taong hindi mapagkakatiwalaan, at ang mga bibig daw nito ay puro kasinungalingan ng lumalabas, ang puso ay punong-puno ng mga paninira at mga kasiraan, at ang kanila daw mga lalamunan ay mistulang mga libingan, at ang mga dila nila ay lagi na lamang na humahabi at gumagawa ng mga panlilinlang. In other words, this person crying to the Lord has an enemy. But he characterizes his enemy according to God's word, in reference to God's character. Sinasabi niya, sila po'y sinungaling, kayo po'y matuwid. Sila'y mapanira, kayo'y mapangbuo. Kayo'y mabuting Diyos, sila'y masama. At mabuti po ito na pag may tao tayong iniisip nating kalaban natin, ay tingnan muna natin ang kanilang pagkatao, ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga ugali, na ang atin pong panukat ay ang salita ng Diyos at ang karakter ng Diyos. Hindi lang, kalaban ko siya kasi magkaiba kami ng pananaw. Kalaban ko siya kasi siya ang nanalo, ako'y natalo. Kalaban ko siya kasi ganito, ganon. Dapat sinasabi lang po natin, kalaban natin siya kasi ang kanyang mga kasamaan ay laban sa kabutihan ng Diyos. Pagka ganun kasi dumadali pong malaman natin kung totoo bang kalaban yung kinakalaban natin o emosyonal lang tayo, makasarili lang tayo o makitid lang ang ating pag-iisip. Sapagkat kung hihingi tayo ng tulong sa Diyos laban sa ating mga kalaban, tiyakin muna natin na yung kalaban natin ay kalaban din nga ng Diyos. Na kaya natin sa kalaban ay dahil kalaban siya ng Diyos at hindi lang dahil meron tayong personal na away. Kaya inisa-isa niya yung mga kapintasan nung tinuturing niyang kaaway. At ano pa pong isang solusyon na makikita sa Psalm 5:10? Declare them guilty, O God. Let their intrigues be their downfall. Banish them for their many sins, for they have rebelled against you. So here, what is being
Look at that the Lord is just. Once more, it is an appeal to who God is. Sabi niya, declare them guilty. Banish them, for they have rebelled against you. Hindi sinasabi na, parusahan niyo po dahil sinaktan ako. Parusahan niyo dahil inaway ako. Sinabi, parusahan niyo Diyos, sapagkat kayo ang kanilang inaaway. Madali kasi tayong magalit sa tao at pag nagalit tayo, ang label na natin, demonic, evil, masama. Yun pala, dahil lang galit tayo. Pero habang hindi pa sila lumalabag ng salita ng Diyos, at hindi naman talaga ang kabutihan ng Diyos ang kanilang inaaway, hindi naman natin sila pwede talagang tawagin na evil. It is good for us to reassess the way we look at people and not quickly demonize them just because we have trouble with them. So solution is to bring your case before God. Let God be their judge. And if necessary, let God be their executioner. Not you, not other people will be their executioner. Sabi, Lord, i-judge po sila. Ang intrigero nila, ang gulo-gulo nila, kayo po ang magbigay sa kanila ng hatol. Isa pong magandang solusyon ito sa ating pakikisalamuha sa mga taong ikinoconsider natin na kaaway. Makikita po natin na hindi pwede na laging yung pamantayan lang natin ang panukat natin sa iba. And what is the basis of solutions to problems that we can see? Psalm 5 verses 4 to 6. You are not a God who takes pleasure in evil. With you, the wicked cannot dwell. The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. You destroy those who tell lies. Bloodthirsty and deceitful men the Lord abhors. So what is the basis of solutions to the problems presented in this chapter? God's character. We should always appeal to and remember God's character as we pray. Ano pong mga katangian ng Diyos dito ang inisa-isa? God is not pleased with evil. God does not fellowship with the wicked. God does not accept the proud. God hates wrongdoers, murderers, and deceivers. And God destroys liars. Therefore, in order to have instant, ready, built-in solutions to our problems, it is important to know God. More importantly, it is very, very imperative to be like God, to follow God, and to please God, so He will protect you. God will deal with your enemies if you let God deal with you at the beginning. It is important to appreciate such truth. At sabi po sa Psalm 5:12, For surely, O Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Malinaw na malinaw, pinagpapala ng Diyos ang mga matuwid. Pinaliligiran niya ng kanyang proteksyon tulad ng kalasag na ginagamit ng mga mandirigma. The final, the beginning, the first, the middle solution to our problems is to be righteous. To be righteous and be favored by God. Suriin po natin ang mga suliranin natin, mga kapatid. Isang malaking suliranin ng tao, ang kanyang pagkapwa. Gaano kalaki ang mga problema natin na may kinalaman sa mga relasyon? Problema sa asawa, sa kapatid, sa kamag-anak, sa kaibigan, sa kapwa manggagawa. Kung tayo lang ay mas matuwid kaysa kung ano ang katuwiran natin ngayon, mahigit sa kalahati marahil ang mga problemang yon, hindi naman lamang magkakaroon ng simula. Kung tayo hindi masungit, o kaya masungit sila pero tayo mapagpatawad at magiliw, kung ang mga tao ay maramot pero tayo mapagbigay, kung ang mga tao ay magagalitin pero tayo naman ay maibigin, maraming problema, hindi na kailangan nandyan pa. Kaya sabi, kung gusto mong malutas sa mga problema, huwag ka lang umiyak ng umiyak sa Diyos. Huwag ka lang maghintay na maghintay ng sagot niya. Bagamat maganda yon, pero bunutin ang pinagsisimulan ng ating mga problema at kuminsan yan ay ang ating kakulangan sa pagiging makadiyos. Unahin ang pagiging makadiyos at maraming problema, hindi na magkakaroon ng pagkakataong umusbong pa. Life can actually present many problems, and one major problem is having enemies. It's a major, major problem to have enemies. Life is too short to make enemies. That's why the Lord says always, make peace. Make peace.
Even God and men are at war with each other, but what did God do? God made peace with us through the Lord Jesus Christ. Para na lang mabayaran ang utang natin, hindi natin mabayad-bayaran, siya na rin ang nagbayad, ang kanyang sariling anak ang nagbayad, matapos na lang ang hidwaan at matapos na lang ang gulo. So a good solution when we have problems is always to pray, to incessantly ask God for protection, but a better solution is to be godly, to be righteous, and to please God. Because when we are righteous, we prevent having many enemies. And if we are righteous, even if we had enemies, God protects those who please Him. So define your enemy according to God's character and according to God's word, not according to your taste, not according to your experiences, but according to God's standards. And we should be godly. And godliness is a non-stop prayer. Pagka po sinasabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually. How can you do that? Naliligo kayo, nagpe-pray? How can you do that? Nakikipag-negosyo kayo, nagpe-pray ba tayo dyan? Tayo ay may ginagawa, nananalangin. Pero ang pinakamabisang panalangin na hindi lang yung inuusal ng bibig, kundi yung ginagawa ng katawan, yung ating mga pamumuhay, paraan ng pamumuhay, is a continuing prayer. When it honors God and God's name, it's as good as saying, this I pray in the name of Jesus. Hindi pwedeng salita lang lahat. Sa Matthew 6:7, dinefine po ng Panginoon ang prayer. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. In other words, God is not impressed with many words sa prayer. Babbling, always saying something with prayer, God is not pleased. What pleases God is righteousness, action and lifestyle that is actually a prayer. Luke 18:11-14 gives us an example of this same situation that many people get into. The Pharisee stood up and prayed about himself. Ito yung religyoso. God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, and even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his chest and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Dalawa pong halimbawa ng taong nananalangin, isang relihiyoso at isang talagang kilalang makasalanan. Sabi ng relihiyoso, Diyos ko, salamat po di ako katulad nitong katabi kong makasalanan na to. Madalanginin po ako, nagtatayt ako lagi, lahat talaga ng tamang gawa, ginagawa ko, salamat at ganyan ako, di ako tulad ng iba. Pero yung isa po talagang makasalanan, na kilalang makasalanan, ay talagang kanyang nanalangin sa Panginoon, hindi siya nangahas na tumingin sa langit. At sinusungtok niya ang kanyang dibdib. Sa sama ng loob niya, sabi niya, Diyos ko po, makasalanan po ako, patawarin niyo ako, maawa kayo sa akin. Sabi sa palagay niyo, sino ang talagang na-bless at napatawad? Yung umamin na makasalanan siya. Mas epektibo yung kanyang maiksing dalangin na yon, na kinilala niya kung sino siya, kesa yung mga mahabang panalangin ng mga relihiyoso, na hangang-hanga sa kanilang sarili, at ipinagmamalaking sila yung madalanginin. Kaya mahalaga po na hindi lang tayo dalangin sa salita. Tapos yung gawa natin, kinokontra naman yung idinadalangin ng ating bibig. Tapos sasabihin pa ng iba, bakit po ang tagal dumating yung blessing? Bakit parang hindi ako dinidinig ng Diyos? Dasal naman ako ng dasal. Dasal ka nga ng dasal, ang supla-suplada mo naman. Dasal ka nga ng dasal, tapos ang sungit-sungit mo, ang damot-damot mo, ninanakawan mo yung mga kapatid mo ng mana. Dasal ka ng dasal, pagkatapos ang liit-liit mo magpasweldo sa mga empleyado mo, kaya mo naman dagdagan. So yung ginagawa mo, kalaban na sinasabi ng iyong bibig. Mas mabuting panalangin yung ginagawa ng katawan na kabanalan. Although hindi mo naman masamang magdasal, nang binibigkas. Pero hindi sapat. Matthew 6:5, ano pong sabi ng Panginoon? And when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. Huwag daw tularan ng mga ito na dasal lang dasal para makita ng iba na mandadasalin sila. Do you have a problem? Meron po ba kayong problema, mga kapatid? Huwag na kayo sumagot. 99.9% meron. May problema ang mga tao. Ang solusyon na nakita natin dito sa chapter na ito ng Psalm, manalangin.
Maghintay ng sagot ng Diyos. Pero may mas malalim pa doon. Maging makadiyos tayo. Maging matuwid. Because godliness is prayer in motion. Godliness is better than verbal prayer. What can be better than prayer? Righteousness. Do not only be knowledgeable, do not only appear righteous, but actually be righteous. Napakasarap pong ipagdiinan ang leksyon na ito. Sapagkat itong kailangan nating lahat na sa tuwi-tuwi na ibalikan na maging matuwid. Hindi sapat umattend ng church. Hindi sapat magmemorya ng mga verses. Hindi sapat manalangin, magkaroon ng ministries, maglingkod. Kailangan, pag tinitingnan ng Panginoon ang ating puso, yan ay malinis. Righteous people do not need to say long and many prayers because their righteousness is an ongoing prayer. Isaiah 3:10, tell the righteous, it will be well with them, for they will enjoy the fruit of their deeds. Mapapabuti ang mga matuwid at tiyak na aanihin nila ang bunga ng kanilang mga kabutihan. Panginoong Diyos, kami po ay nagpasisiyasat sa inyo. Lalong-lalo sa amin, Panginoong mga kapatiran, na patuloy at patuloy na may pinoproblema sa buhay. Nananalangin naman, nananalig naman, pero ano't parang napakatagal ng paghihintay sa mga sagot sa mga dalangin. Ano't parang hindi na mauubos ang iluluha, ay wala pang natatanggap na sagot. Napasusuri kami sa iyo, Panginoon, na baka sakali na ang dahilan pala kami ang nagbabara sa mga pagpapalang nakalaan ka namang laging ipagkaloob. Baka meron kaming mga pamamaraan ng pamumuhay na hindi matuwid, ipakita mo sa amin. Kung kami may nagiging bulag ng matagal, kung kami sang-ayon at paniwalang kami matuwid at mabuti, subalit meron pala, Panginoon, kayong di nagugustuhan sa amin. Sa sandaling ito, na ba, Panginoon, lapatan niyo ng inyong mapagpalang kamay ang aming puso. Ibukas niyo po ang aming mata at kausapin niyo kami. Ipamukha niyo sa amin kung mayroon, Panginoon, kayo na hindi na iibigan sa aming pamumuhay. Ipakita niyo rin sa amin ang aming mga pananagutan kung ba't kami nagkakaroon ng mga suliranin. Tigilan muna namin ang paninisi sa iba. Tigilin muna namin ang paniniwala sa sarili, kundi sa sandaling ito, manalamin. Mga kapatid, mapag-iisa tayo kasama ng Diyos. Lalong-lalo ang mga may mga suliraning di na malutas-lutas. Dasal naman kayo ng dasal, pero parang bakit ang tagal-tagal ng sagot? Maaaring mayroong bara. At kadalasan, tayo rin, ugali natin, pamamaraan ang nagiging bara. Pero madalas bulag tayo sa ating mga sariling kapintasan. Makipagdiig tayo sa Panginoon at humingi ng Kanyang pagliliwanag. Yumuko tayo sa Kanya at kakausapin niya tayo. Manahimik ng ilang sandali. Ipakita niyo sa amin, Panginoon, kung sino talaga kami sa tingin niyo. Hindi sa tingin namin, hindi sa tingin ng mga iba. Sa tingin niyo, ano nga po ba talaga kami? Ipakita niyo sa amin, Panginoon, ang koneksyon ng aming ugali at ng aming mga problema. Lalong-lalo ang mga mag-asawa na may problema sa isa't isa, ipakita niyo nga ang ugali ng isa't isa, kung bakit nga nagkakaproblema. Kung bakit sa tuwina gusto namin, Panginoon, na ang buong mundo mag-adjust sa amin. Sa tuwina ang tingin namin, kami lagi ang tama at mali yung mga katalo namin at mga di namin kasundo. Lord, bigyan niyo po kami ng fresh point of view about ourselves. And a fresh point of view about other people. Especially people that we consider our enemies. Or people that we consider unlikable. Pakita niyo po yung pananagutan namin kung bakit kuminsan nagkakaroon din kami ng mga problemang di malutas-lutas. Paulit-ulit, pabalik-balik. Hipuin niyo po kami, Panginoon. We hide in the shadow of your love. Tulad po ng mga sugatan ng mga ibon, kami po'y sumisilong sa inyong mga sanga. Kumakanlong, humihingi kami, Panginoon, ng pagpapagaling ng patnubay. Mga kapatid, habang lahat ay nakayuko, nais ko pong ipanalangin.
Kung kamukha kayo nitong sumulat ng awitin na ito, madalas umiiyak sa Panginoon, naghihintay, at sa tingin nyo parang ang tagal-tagal nyo na rin naman naghihintay sa mga katugunan ng Panginoon. Parang meron kayong suliraning imposibleng malutas. Nais ko kayong ipanalangin, tumayo kayo sa inyong kinalalagyan. Ang Panginoon ay narito para tayo pagyamanin, para tayo turuan at tulungan. Amen. Sino pa pong nais tumayo? Katulad kayo ng sumulat ng awit na ito, maraming suliranin, umiyak sa Diyos. At kadalasan sa ating pag-iyak, hindi naman kailangan laging may luha. Maraming tumatangis ng hindi lumuluha, subalit ganun din. Mga kabigatan na parang wala nang tapos. Mga tanong na parang wala nang kasagutan. At nais nyo ngayon, tulad ng ginawa ng sumulat nitong Psalm 5, italaga ang lahat sa Diyos. Kung meron kayong mga kaaway, ipasa Diyos nyo. Kung may umaaway sa inyo, ipasa Diyos nyo pa rin. Kung sila'y dati nyo hinuhusgahan, ngayon sabihin nyo, Lord, kayo po ang humusga sa mga kaaway ko, huwag ako. Baka husga ako ng husga sa kanila, kaya tumatalbog sa akin yung mga pronouncements ko against them. Kung meron po kayong naisip noon o iniisip na masamang mangyari at katutuwa nyo mangyari sa inyong mga kaaway, ipasa Diyos ngayon at ibigay sa Kanya at ipagsisi natin na tayo nagiging hukom. The Bible says, with the judgment you pronounce, you will be judged. And the measure you give is the measure you get. Maaaring kaya kinakapos tayo ng mga hinihingi natin sa Diyos kasi kinakapos din tayo ng pagbibigay maging sa mga taong nasa paligid natin. Maaaring totoo. Maaaring akala natin tayo ay mabuting-mabuti na, pero meron pala tayong mga blind spots. Hindi natin napapansin ng mga kakulangan. Manalangin po kayo sa Panginoon. Hindi ko kayang gawin yan para sa inyo. Kung meron tayong dapat hingi ng tawad, kung naging judgmental tayo sa iba, kung gumaganti pa tayo sa mga gumagawa ng masama sa atin, ihingi natin ng tawad dyan. At matapos yan, mananalangin tayo. Kumisan totoo nga, ginagawan tayo ng masama, pero kung paano tayo nagre-react, nagiging masama na rin tayo. Pray to the Lord. Seek God's forgiveness. Seek God's healing. And then we will pray together. Wala kaming maililihim sa inyo, Panginoon. Maging ang mga akala namin tungkol sa aming sarili, kayo pa rin ang nakakaalam kung anong totoo. Sa mga humingi ng kapatawaran, Panginoon, igahawad niyo po ito ayon sa iyong mayamang pag-ibig. Sa nagkaroon ngayon ng kaliwanagan, sa mga maaring maling pamamaraan, pananalita o pakikitungo sa kapwa, salamat sa kaliwanagan. At salamat sa pagtutuwid na ibibigay niyo, Panginoon. Panginoon, marami po kaming hindi alam. Meron namang mga talagang matuwid, talagang mabuti, pero ang problema, hindi pa rin matapos. Tulad ni Job, walang makakitang isisi sa sarili, sapagkat talagang sinisikap maging makadiyos. Subalit sunod-sunod na dagok pa rin ang dumating sa buhay. Ang mga ganitong kaso ay alam niyo, Panginoon, sapagkat ito'y tinatawag niyong pagsubok. Nakakaranas sa mga hirap, hindi dahil masama ang ginagawa, kundi dahil mabuti. Salamat sa pagsubok na ito. Sapagkat kapag kayo ang nagpumayag ng pagsubok ang dumating sa aming buhay, sukat niyo kami at alam niyo ito'y aming malalampasan sa tulong niyo. At alam niyo, Panginoon, ang nakalaan na gantimpala doon sa mga nakalalampas sa ganitong mga pagsubok. Salamat. Nawa ko may mga kapatiran ngayon ay nagtataka bakit ang buti-buti naman nila, pero ang dami pa rin nangyayaring mali at mga masama't masakit. Ipakita niyo, Panginoon, ang kaliwanagan na maaaring ito isang pagsubok. Isang banal na hipon ninyo upang lalong ihanda kami sa higit lalo pang mga dakilang kabanalan at mga gawain. Patibayin niyo ang pananampalataya lalo na ng mga dumadaan sa pagsubok. Lalo, Panginoon, kaming mga hawak sa inyo. Huwag magtampo sa inyo kung hindi namin natatanggap lahat ang hinihingi namin. Huwag kaming magtampo kung sa kabila ng mga kabutihan namin ay parang nabibigo pa rin kami at nasasaktan. Sapagkat kayo, Panginoong Jesus, ay napakabuti. Subalit, kayo'y hinampas, kayo'y dinuran sa mukha. Ipinako sa krus, pinagpasan, kinuranahan ng tinik. Kami pa kaya? At mga puso namin, Panginoon, ay patuloy naming ipinasusuri sa inyo. Sa dumadaan naman sa mga paghihirap, hindi dahil sa pagsubok, kundi dahil ito'y palo nyo, salamat pa rin po. Sapagkat ang pagpalo nyo sa amin ay isang patunay na kami inyong anak. Anak na hindi nyo po konsentihin sa mali. Papayagan nyong masaktan upang maituwid lamang.
Salamat, Panginoon, sa mga palo na nagpapaalala na kami dapat higit lalo pang maging mapagbantay ng aming espiritu. Lalo pa kami dapat maging matuwid. Dapat pa kaming lalo na lumapit sa inyo. Panginoon, kung umaani po kami ng mga problema dahil sa aming mga gawa, patuloy na buksan niyo ang aming mga mata nang makilala namin ang aming mga kalikuan at maituwid namin at nang tumigil ang pag-ani namin ng mga hirap. Panginoon, sa iba pang mga kapatid na hindi masuri ang sarili, hindi malaman kung ang dumarating ay pagsubok o pagpalo, kayo ang magbigay sa amin ng kaliwanagan. Kayo ang magbigay sa amin ng higit na pagtitiwala sa inyo. At nawa, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok o pagpalong ito, makita mo kaming lalong lumalapit sa inyo. Na sa pagiging gipit ay hindi kumakapit sa patalim, kundi kumakapit sa inyong kamay ng mas mahigpit pa. At nawa, Panginoon, ayon sa iyong habag, di man kami karapat dapat humingi nito. Alang-alang sa iyong mga anak, hinihingi ko, Panginoon, na pagaanin niyo po ang mga bigatin na dinadala ng iyong mga anak. Hindi dahil dapat kaming bigyan ng ganyang pabor, kundi dahil kayo'y mabuti, Panginoon. Kayo'y maibigin. Hindi niyo nais na iyong mga anak ay maghirap. Humihiling kami, Panginoon, ayon sa iyong magandang kalooban at ayon sa iyong mga pangako. Ipinangako niyo na lumapit sa inyo ang lahat ng mga nabibigatan at inyong pagpapahingahin. Panginoon, kayo higit kanino man ang nakaalam ng kabigatan ng mga kapatid na nasa iyong harapan ngayon. Pagaanin niyo po ang mga pasanin. Bigyan niyo, Panginoon, ng mga solusyon, ng mga sagot, at kung di man yun ang iyong kalooban, bigyan niyo na higit pang lalong lakas. Alam namin, Panginoon, pagka kami pinapayagan niyo magpasan, katuwang namin kayo. Salamat sa inyong presensya. Nawa, Panginoon, maging sa mga pinakamadidilim na gabi, sa mga pinakamahahabding mga sakit, sa mga pinakamahirap na mga panahon, lalo naming maramdaman ang presensya niyo na kasama namin kayo. Sapagkat pangako niyo yan na hindi niyo kami iiwan ni minsan, kahit kailan. Nawa, Panginoon, yan ang aming maging lakas, maging pampalubag ng aming loob, maging pag-asa. Na wala kaming maaring lusungin na lalim na hindi namin kayo kasama. Wala kaming maaring marating na mga patatayog na mga lugar na hindi namin kayo kasama. Wala kaming maaring suungin na init o lamig na hindi kayo kasama namin at nakaakbay kayo sa amin. Panginoon, wala kaming pwedeng haraping panganib na hindi kayo ang nasa harapan namin at pinangungunahan kami. Hindi lang kayo, Panginoon, Diyos na nasa langit. Kayo'y Diyos na nasa aming puso, nakikiisa sa amin. Nawa huwag kaming palinlang sa aming sarili at huwag kaming palinlang sa kaaway na kami nag-iisa. Sa kalalim-laliman ng aming mga pamimighati, Panginoon, ng aming mga paglalamay at mga pagtitiis, ipaalala niyong kasama niyo kami. Na walang hirap kaming maaring maranasang di niyo na naunahang danasin pa. Kaya kami nauunawaan ninyo. Panginoon, marapatin mo rin ang mga kapatid na itong may mga kabigatan, magkaroon ng mga katuwang na tao. Salamat sa mga katuwang naming taong nananalangin para sa amin, nananalangin kasama namin, mga taong tumutulong. Magpadala pa po kayo ng mga taong malaanghel na magmiministeryo sa mga anak mong ito. At nawa, para sa iyong kaluwalhatian, makita mo rin na bagamat may mga panahong kami nabibigatan, di pa rin kami nagiging makasarili at patuloy pa rin kaming handa na makitulong sa kabigatan ng aming kapwa. Nawa, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay maging totoo sa aming buhay. Lakas niyo po ang hinihingi namin. Igawad mo, Panginoon, ang iyong lakas, ang iyong kandili, ang iyong pag-ibig, ang pagbibigay mo ng pag-asa at tibay ng loob sa mga ngayoy lumalapit sa inyo. Mga kapatid, sa inyong paglapit niyo sa Panginoon, tanggapin niyo ang hinihingi niyo mula sa Kanya. Hindi niya ipinagkakait at hindi niya ipaghihirap ang inyong mga hinihingi. Patuloy sa pananahimik at pagyuko sa Kanyang presensya. Hingin niyo sa Panginoon ang ginhawa. Hingin niyo sa Panginoon ang liwanag at hingin niyo sa Panginoon ang lakas. Narito siya. Ipinangako niya na diringgin ang ating mga dalangin. Patuloy tayong manahimik at manalangin sa Panginoon.